May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for you. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule, pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois, kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig. Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system.
Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 10 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules, 10 sa buwan ng Hunyo, taon 2026, sa ulo ng mga balansyadong balita. Umano'y banta sa seguridad ng Senado, posibleng may kaugnayan sa 18 dating bodyguard ni Congressman Saldico ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Philippine National Police pinaigting ang seguridad para sa Araw ng Kalayaan na 12,000 pulis ikakalat sa NCR. Dating Congressman Mike Defensor no-show sa sabina ng NBI. Harassment case laban kay NBI Director Matibag, pinag-aaralan naman ang kampo ng dating mambabatas. Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao umakyat na sa 45. Pagkalunod ng 2 Ateneo student athletes, piniimbestigahan na ng DOJ sa NBI. Posibleng over-importation tinitignan sa halos 87 million pesos na abandonadong imported na sibuyas mula China. Visayas grade isinailalim sa red alert dahil sa manipis na reserba ng kuryente. At driver na nakahit and run sa isang HPG officer sa SLEX, sumuko na. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, posibleng may kaugnayan sa 18 dating bodyguard si Congressman Saldico ang natanggap na wanta sa seguridad ng Senado. Ito ang inilahad ni Acting Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian batay sa ulat mula kay NBI Director Melvin Matibag na ipinaabot naman kay Senator Erwin Tulfo noong Lunes kasabay ng pulong ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa naturang ulat ng NBI, natukoy na may isang armadong grupo na nagbabalak umanong manggulo bagamat hindi pa tiyak kung ang 18 bodyguards mismo at mga kasamahan nito ang tinutukoy. Magugunitang dumating sa Senado noong Lunes sa mga ex-bodyguard ni Ko, ngunit sa halip na humarap sa komite ay nagdaos na lamang ito ng press con sa opisina ni Senator Robin Padilla. Pinenggang din naman ni Gatchalian na siniseryoso nila ang bawat banta kaya't agad na itinaas sa heightened alert ng seguridad sa Senado.
Maituturing na basura ang testimonya ng 18 dating bodyguards ni dating Representative Zaldico kaugnay ng umano'y pagdi-deliver ng male-maletang pera na may kinalaman sa flood control projects. Itong pahayag ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng mga puna na inconsistent ang mga pahayag ng tinaguriang 18 maleta boys. Ayon kay Castro, basura at hindi tatayo sa korte ang pahayag ng mga ito. Giit niya, ganitong klaseng mga statement na pabago-bago ay hindi papasa sa pagsusuri ng korte. Samantala, pinagana na ng lahat ng police regional officers sa buong bansa ang pinaigting na seguridad at deployment plan para sa ika-120 araw ng kalayaan sa Biyernes, Hunyo 12. Ayon kay acting PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco, inaasahang dadagsain ng libo-libong tao ang mga gaganaping wreath-laying ceremony, civic military parades at iba pa mga pampublikong pagtitipon. Sa Metro Manila, kabuoang 12,414 na mga tauhan ng pulis ang ikakalat upang bantayan ang mga pangunahing lugar tulad ng Luneta, Bonifacio Monument, Mausoleo de los Veteranos at Pinaglabanan Shrine. Bukod dito, kinumpirma rin ko na magdadagdag sila ng mga bantay sa paligid ng Malacanang, sa US Embassy at iba pang strategic location. Samantala, walang namomonitor na banta sa seguridad ng pulisya sa labas ng Senado. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, vinavalidate din nila ang impormasyong may security threat sa mataas na kapulungan. Pero kung sa loob na ng Senado, anya, ang banta ay wala ng kontrol ang kapulisan doon. Ayon kay Abirin, bantay sarado ng mahigit 200 pulis ang labas ng Senado at maaring madagdagan pa kung kinakailangan. Araw-araw ang police deployment sa Senado dahil inaasahan din ang araw-araw na pagkilos protesta o pagtitipon ng iba't ibang grupo. Samantala, sa iba pang mga balita, pinag-aaralan na ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor na ireklamo naman ang harassment si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa pagtatanong ng DCRH News, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na ito'y kung hindi lulubayan ni Matibag ang kanyang kliyente. Nagre-reklamo niya mula sa DOJ o Ombudsman kung magpapatuloy ang pattern of harassment ng NBI sa dating congressman. Idinin ni Topacio na maraming batas ang magpaparusa sa mga abusadong opisyal ng gobyerno. Hindi sumipot si dating Congressman Mike Defensor sa pasabina ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ito ng impormasyon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na sinuhulan umano niya ng tig 5 million pesos ang 18 maleta boys. Tanging ang abogado ni Defensor na si Attorney Ferdinand Topacio ang nagpakita sa Special Action Unit ng Bureau pasado alas 10 kaninang umaga. Ayon kay Topacio, nagdesisyon ng kliyente niyang wag sumipot dahil bahagi lamang ang sabina ng pangahara sa kanya ng NBI. Tinawag niyang halatadong puppet ng Malacanang si Matibag na ang papel lamang daw manggulo sa investigasyon. Dagdag pa ng abogado, pinalockdown umano ng NBI ang Senado dahil sa security threat kasabay ng nakatakdang pagharap ng panibagong 14 maleta boys sa flood control hearing ng Cayetano Block bukas. Samantala, umabot na sa 45 ang bilang ng mga napaulot na nasawi dahil sa pagyanig ng lindol sa Maasin, Sarangani. Sa panayam ng DCRH kay Asik Rafi Alejandro, Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense, sinabi nitong 8 katawan ang na-recover pa sa mga bahay ng Jose Abad Santos at Malita sa Davao Occidental. Nagsasagawa na rin ang verifikasyon sa 17 ang napaulot na nawawala, kung saan 13 rito ay mula sa Davao Occidental at 4 mula sa General Santos. Aabot naman sa 630 ang bilang ng mga nasaktan kasunod ng lindol. Samantala, umabot na sa 20 na mga road network at 11 tulay ang apektado ng lindol habang pumapalo na sa mahigit 562 milyon ang halaga ng pinsala ng lindol sa infrastruktura. Aminado ang Department of Public Works and Highways na hindi nito kakayanin na solong gawin ang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada at iba pang mga pasilidad kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa ambush interview kay DPWH Secretary Vince Dizon sa aktibidad ni Pangulong Marcos sa Quezon City kanina, sinabi nitong sa sobrang lawak ng pinsala ng lindol ay kakailanganin talaga nila ang tulong ng private contractors. Ilan sa nabanggit ng kalihim ng mga nasirang kalsada ay sa Sarangani, General Santos, South
Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Ayon kay Dizon, may nakausap na sila mga pribadong kontratista at nagpahayag naman ang mga ito ng kahandaang tumulong sa rehabilitasyon sa mga naapektuhang lugar. Pakinggan po natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang daming mga nasira dyan. So hindi na kaya ng DPWH lang to. Kaya sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat. Samantala, sa kaugnay pa rin balita, sinuspindi na ng Department of Tourism ang mga tourism-related activities sa Davao Region matapos namang yanigin ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang mga events ng Dua Davao, Reyna ng Davao 2026 sa Davao City, Eco Parks, Coastal Tourism at Water Activities sa Davao Oriental, Masbol Festival sa Sarangani, Davao. Pansamantala ring ititigil ang mga tourist activities sa Lake Colon sa Tiboli Sound, Cotabato dahil sa napaulot na landslide sa lugar. Agara namang nagsagawa ng precautionary measures sa mga otoridad kasamang iba pang ahensya upang magsagawa ng risk assessment. Nag-deploy na ang Department of Information and Communication Technology o DICT ng mga Starlink kit, charging stations at libreng internet access sa mga lugar na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DICT, bahagi ito ng Emergency Communication Service upang masiguro ang tuloy-tuloy na komunikasyon sa komunidad. Kabilang sa mga nilagyan ng libreng internet ay ang evacuation centers, disaster response offices at ibang mahalagang pasilidad sa Sarangani, General Santos, South Cotabato at Balut Island. Isinagawa ang deployment sa Sani Puersa ang paikipagtulungan ng Office of the Civil Defense o OCD at mga lokal na pamahalaan. Samantala, patuloy ang pagsasayos naman ng MMDA sa Oplan Metro Yacal Plus bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One o ang malakas na lindol sa Kalakhang, Maynila. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, sinabi ng MMDA Chairman o General Manager Nicolas Torre na patuloy ang paghahanda ng ahensya, katuwang ang mga LGU at iba pang mga ahensya para mapaghandaan ng posibleng kalamidad. Narito si Torre. Ang apat na quadrants po ay naka-design para maging self-sufficient. Bawat isa sa kanila ay may sarili-sariling mga sistema na pwedeng magtustos habang ang ating mga tao, ang mga personal na rin ang mobilize. Samantala, ipinatupad ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang moratorium o hindi mo na pagbabayad sa housing loan ng mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Bukod dito, inutusan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga shelter agencies gaya ng Pag-ibig Fund at National Housing Authority o NHA na magkaroon ng ground assessment at pagproseso ng emergency shelter assistance para sa mga biktima ng lindol. Posible rin anyang ma-file ng insurance claims o mag-file ng insurance claims ang mga miyembrong napinsala ang kanilang mga tahanan sa lindol bilang pantustos sa pagpapaayos ng bahay. Pinalawig naman ng National Home Mortgage Finance Corporation ang nagpapatuloy nilang housing loan moratorium hanggang sa Oktubre bilang tulong sa kanilang mga miyembrong apektado ng kalamidad. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na bumuo naman ng Special Task Force para sa malalimang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora. Tututukan ng naturang Risk Task Force ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at foreign student athlete na si Divine Adili upang himayin ang lahat ng anggulo at alamin ang eksaktong nangyari sa insidente. Mandato rin ng NBI na tukuyin kung may sapat na basihan para magrekomenda ng pagsasampa ng kaukulang kaso. Hawak na ng mga otoridad ang CCTV footage sa nangyaring pagkalunod at pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University sa Dibakulaw, Aurora. Ayon sa Provincial Police Office, ang videos ay na-retrieve mula sa rescuers, may-ari ng resort at Local Disaster Response Office. Ang CCTV footage ay kasalukuyan ng sumasailalim sa forensic examination kahit una nang idiniklara na walang indikasyon ng foul play sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine
Dili. Nangyari ang trahedya bandang 2:40 ng hapon nang bigla umanong lumakas ang alon habang ang team ay nagsasagawa ng sea-based activity. Bigla umanong napadpad sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonia at Adili. Naisugod pa sa Aurora Memorial Hospital ang dalawang basketball players, subalit nabigo din silang ma-revive. Samantala, sumuko naman sa Philippine National Police Highway Patrol Group ang driver ng SUV. Nasangkot sa hit and run sa isang tauhan ng unit sa SLEX San Pedro, Laguna. Ayon kay HPG Director Police Brigadier General Romel Batangan, sumuko ang 21 anyos na Filipino-Indian national kahapon habang una nang natunto ng sasakyang ginamit ng suspect sa Antipolo City. Paliwanag sa mga otoridad, nataranta raw ang driver nang masagi ang polis sa pag-overtake kaya iniwasan ang kanyang biktima. Nangyaring insidente noong Hunyo 6 na nagresulta sa pagkatamo ng injuries ng police patrolman. Inaaral na ng HPG ang patong-patong na kasong isasampa laban sa suspect. Formal nang pinaiimbestigahan sa Kamara ang insidente ng pagkalunod ng dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University. Ito ay nakapaloob sa resolusyon ni Representative Carl Fernandez Legaspi ng Pinoy Workers Party List na humihiling sa House Committee on Youth and Sports na magsagawa ng imbestigasyon. Sa report, nalunod ang mga atletang sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonia sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Nakapaloob sa resolusyon ni Legaspi na matiyak ang kaligtasan ng mga student-athlete sa mga athletic training camps, team building activities at iba pang high-risk programs. Samantala, inisyuhan na ng notice of violation ng Department of Agriculture ang 5 retailers ng bigas sa Murphy Public Market sa Cubao sa Quezon City. Sa isinagawang surprise inspection na pinangunahan naman ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Bahagi ito ng pinaigting na monitoring ng kagawaran upang matiyak na sumusunod na mga tindahan sa 80 pesos price cap na mga imported na bigas. Kabilang sa mga nakitang paglabag ay ang pagtitinda ng 5% broken imported rice sa halagang 52 hanggang 60 pesos kada kilo. Bukod pa sa lumabag sa pag-packaging at mislabeling dahil sa hindi pagsunod sa color coding ng mga nakadisplay na presyo. Kasalukuyang nasa red alert status ngayon ang Visayas Grid na magtatagal hanggang mamayang alas 7 ng gabi dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Batay sa abiso ng NGCP, susunod naman agad ang yellow alert simula alas 7 ng gabi hanggang alas 9. Nasa 2,429 megawatts lang ang available capacity ng grid habang pumalo naman sa 2,421 megawatts ang tinatayang peak demand ngayong araw. Pangunahing dahilan sa deklarasyon ng red alert sa naturang grid ang pagbaba ng isinusupply na kuryente mula sa Mindanao sa pamamagitan ng HVDC power import. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan ay hati. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko,
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablog sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. This will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Wizards TV, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa Dos por Yung sinasabi ng Senado partner ng Senate pro tempore na si Senator Sherwin Gatchalian, mayroon daw threat, banta sa seguridad ng Senado. Pero kung di ko nagkakamali, may sinabi rin si General Abirin ng NCRPO chief na wala silang namo-monitor. Mas maiging ating malaman kung as of this very hour, kung wala pa rin ba silang namo-monitor ng mga banta kahit anywhere in Metro Manila. Andiyan na ba si Major Hazel Asilo ng NCRPO, yung kanilang spokesperson? Major Asilo, magandang hapon. Si Henry Uri at si Karen Oyong sa DZRH po. Magandang hapon po, Major Asilo, ma'am. Magandang hapon po. Opo. Ma'am, kami po yung magkatatanong ng update ho doon sa sinasabing meron pong banta sa seguridad ng Senado. Totoo po ba ito? At ano po ba itong mga pagbabantang ito? At talaga ho bang nakakapangamba po ito? Sa ngayon po, wala po kaming hawak na impormasyon regarding po dun sa validated threat. Pero patuloy po yung ating ginagawang assessment at validation po ng NCRPO kaugnay po din sa iniulat po na security threat sa Senado. Pero yun po kanilang threat po na minimension po kasi is hindi po sa amin siguro po magmumula kundi sa Senate Security po para mas maging klaro po since sila po ang nakakalam dito sa threat na binabanggit po sila. Kung hindi po ako nagkakamali, ito ay galing sa NBI na pinadaan ng NBI Director kay Senator Erwin Tulfo na ipinadiretso naman kay sa kanilang Senate Pro Tempore na si Senator Gatchalian. So yun pong impormasyong yon, wala pong formal communication sa inyo from NBI to the higher officers of PNP hanggang sa inyo sa NCRPO, Ma'am Hazel? Sa ngayon po wala po kaming nare-receive regarding po dun sa ang threat na nababanggit po ng NBI. Apo, before I gave you kutukarin lang, when you say wala pa kayong nare-receive, does it mean na walang threat? Nawala. Naputol. Oo, kasi baka wala namang hello? Sige, paki-kuan mo, redial mo. Kasi kung wala silang natatanggap, but based on their monitoring, kasi iba yung monitoring partner ng PNP, we all know for a fact, okay, sige. Para lang maklaro natin, andyan na ba? Si Major? Oo. Kasi pwede rin namang vina-validate pa lang yung mga impormasyon na yan, partner, di ba? So, ang medyo kailangan tutukan lang din ay syempre magkakaroon po tayo ng national holiday, ang ating araw ng kalayaan. Darating na Biyernes po yan. At inaasahan natin may mga isasagawa siguro ng mga kilos protesta which has been a tradition, sabihin na natin, 'di ba? Ukol sa iba't ibang mga issue. Pero nitong nga lang mga nakaraang araw ay naging malaking balita din yung nangyari pong pagpapalit ng liderato, ika nga. Nagkaroon po ng kumbaga hidwaan, nagkaroon ng blocks, 2 block ang Senado. At may mga supporters po dito sa bagong majority, meron din pong supporters sa dating majority. Kung ito ba, magsasagawa ba itong mga grupo na to ng mga kilos protesta, mga aksyon, at sino ang mga grupo o individual na to. Yun. Anong nangyari? Andiyan na ba uli si Major? Oo. Sige. At kasi we cannot deny the fact na may epekto po ito sa mga where is she? Sa mga foregoing activities and schedule hearing
Ano po, dahil yung anong tawag riyan, yung Blue Ribbon, may mga nakasked po uli. Kung di ako nagkakamali. Anong block to? Yung Cayetano Block. Yung Cayetano Block ay mayroon bukas supposedly na hearing. Nako. Di nga, itatanong lang sana kamo natin kung sa kanila ba sa PNP may namomonitor sila. Yun lang naman. Kasi bakit ang PNP ay kailangang makapagbigay ng input dito sapagkat unang-una, syempre, when it comes to the security of the National Capital Region, the frontliner is always the Philippine National Police partner. At in fact, yung mga nagbabantay sa harap ng Senado ngayon na doon na natutulog kung di ako nagkakamali. Meron Kasi ng lagi daw. Nadadaanan ko yan. May rotation na daw ng mga nagbabantay doon ng PNP. More or less mga 200 kunyata yun 200 personnel yan. Ngayon, iba yung intel kasi ng NBI, iba rin yung intel ng PNP dapat may chat group sila. Parang interagency ba? Parang gano'n. Interagency chat group. Pero ang malinaw siguro kanina nung nasa linya pa natin si Major Hazel Asilo, walang nakakarating pa sa kanila. Wala pa silang natatanggap. Ayan. Na kumbaga validated at verified security threat sa Senado. At nabanggit rin niya na kung if ever meron man manggagaling ito mismo impormasyon, yung validation sa loob ng mismong security ng Senado. And it's suffice to say siguro na as far as the PNP and CRPO is concerned, ay wala silang alam na may threat. Sapagkat kahit pa yan ay sa loob o labas ng Senado, ang intel community naman ay hindi limitado lamang sa galawan sa loob at sa labas. Nagtatrabaho yan sa buong National Capital Region, sa lahat ng mga lugar at establishmento ay kumukuha sila ng mga intelligence report, lalo sa pagkakataon na may mga aktibidades kagaya ng itong June 12. Tapos yung may mga release na palagi nga sa Senado. Pag may mga hearing no? In fact, si General Aberin na rin naman na nagsabi na as far as the PNP is concerned, kung hindi ako nagkakamali, minakita ko kanina na wala silang alam na threat dito sa loob ng dito sa bisinidad at maging sa loob ng Senado. Okay. As far as they're concerned. Mas mabuti naman. Although hindi na yata natin maaaring mabalikan si Major Hazel Asilo kasi na low bat siya as per her staff, hindi daw nila masagot kasi for now yung threat. Kasi ito yung statement, kasi sa loob na ng Senado. Yung PNP siguro peripheral sa labas sila in charge kumbaga. So hindi sila pwedeng pumasok unless ang mga circumstances ay humingi ng tulong mismo ang seguridad ng Senado sa PNP. Hindi, mukha kasing ang nangyari ay ang report ay ibinigay sa Senado mula sa NBI. Ang nagsabi na mayroon na namomonitor na threat ay si NBI Director Melvin Matibag. Sinabi kay Senator Erwin Tulfo at syempre sinabi naman sa kanilang grupo. Shinare ba ni Director Matibag sa PNP? Yun ang tanong. That I don't know kung ano ang lahat. Kasi kung shinare, di dapat may sagot si NCRPO na based on our discussion and conversation, sharing of information from the NBI, meron pong at kami naman po ay nagtatrabaho riyan for the safety and security. Exercise of the rights of the Filipino people who wants to do a rally dyan sa harap ng Senado. Pero kung ganun, kung yan yung sagot ng NCRPO, mukhang sa ngayon wala. Okay. So, walang palitan ng impormasyon. So ano mangyayari? Babarikadahan ba? Tawagan mo nga si Kwan. Ang hirap kasi. Sino bang talaga
Ang hirap din naman sa sitwasyon natin. Kung sino bang pakikinggan natin doon, sino ba? Si Senator Gatchalian ba? Si Senator Cayetano ba? Sino pa sa inyong dalawa? Pwede. Hirap din naman sa sitwasyon ng bansa. Ano ho? Ano bang ibig sabihin kasi nung information na may security threat sa Senado? What kind of threat ito? Kanino po ba directed? Doon, subukan nyo nga si Senator Gatchalian. Kasi mayroon din ako na-monitor kung di ako nagkakamali na mukhang plano nilang ipalockdown na naman yung Senado. Yung Senado. So, ibig sabihin, walang papasok at kung sinong may mga nasa loob, ay di... So, pati itong daanan papunta doon, yung Jokno, kasi ay kung may, papasara yun. Automatic yun. Kung may threat yan, ay hindi basta-basta makakapasok ang kahit na sino riyan. Nang hindi sasala sa masusing pagririkisa at scrutiny, siguro mapa-media man o mapa-guest man ng Senado ikwan. Sige. Ate Diyos, tingnan mo nga baka si Senator Sherwin Gatchalian ay nagkakapi-kapi lang o even Senator Alan Peter Cayetano, baka yan ay mga nagkakapi-kapi lang at matawagan nga ninyo ito mga ito. Na kasi ang hearing ay ano bang mangyayari na? Yung bang hearing na yan tapos na? Magkakaroon pa ba? Ano ba? Anong epekto nitong threat na ito? At yung mga empleyado ba ng Senado, meron din ako nabasa kanina na pwede na ulit mag-work from home yung mga talaga? Empleyado ng Senado. Hindi dahil sa krisis yan, ha? Ano? Bakit? Krisis politika ito, partner. Dahil sa krisis ba sa sa Iran at saka sa sa Israel? Dahil tumataas naman ang presyo ng krudo. Maligalig ito. Maligalig itong nyayaring ito. Sige. Wala pa rin. Sige. Let's wait for them. Okay. Let's try and try. Alright, sige. Ganito na lang. Doon sa mga nakikinig, based on NCRPO, wala po silang nalalaman pa at nakakarating sa kanila. Ibig sabihin, coming from the intel community of NCRPO, walang report na may wala threat pa. saan mang panig sa labas ng Senado. Pero sinasabi nila kung meron sa loob, saan ba nanggagaling yung threat sa loob? Di ba sa labas? Talaga. Pero iba yung usapan kung may threat galing sa loob. Sino ba magti-threat sa loob? Yun. Alang ang tanong. Alang yung mga seguridad doon sila mismo babantaan sa isa't silang gagawa ng sige. 5:52. We'll be back after the break. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
This will be a very important championship for us because this would... Mukhang may tama ba? Alamin nga natin kay Attorney Bobby Torion kung tinanggap niya na siya na mag-aabogado doon sa pamilya po noong basketball player na nasawi dyan sa Aurora, partner. Oo. Oo, yung ating Ateneo de Manila athletes. Magaling pala yun. Talagang minomonitor ko, partner. Pinanood ko yung highlights niya sa YouTube. Talagang mahusay pala. Talaga? Malaking tao na talagang mag-aahon nga sa kahirapan sa kanyang pamilya, partner, kung pinalad yung bata na umaabot hanggang PBA. Grabe, Oo. Given kasi na, syempre, mukhang galing sa probinsya, di ba? Tsaka, tapos, simple lang yung pamilya. Marami sila magkakapatid, di ba? Malaki ang katawan, magaling maglaro, determinado. Yun ang kanya talagang ang pangarap niya na mahango sa kahirapan, partner. Ang kanyang pamilya ay hindi malayong marating. Sa kasawi ang palad nga lamang ay maaga siyang binawian ng buhay. Ay alam naman natin, partner, pag naging PBA ka, talagang milyon ang kinikita mo pag magaling ka maglaro. Oo, tama yun. Tsaka hindi lang naman sa PBA, sa iba pang mga athletic pursuits, 'di ba? Na kung talagang magaling ka, ay hindi lang naman kikita sa kontrata. Pero, may mga endorsements yan, may mga events, 'di ba? So kumbaga naintindihan natin yung pangarap niya, partner, 'di ba? Pero yun ang buhay kasi ay walang kapantay na halaga. Kanya lang yun yung buhay na yun kung atin pang napapakinabangan, magdudulot din naman sa atin ng malaking halaga para sa ating mga pamilya, Kanya lang, bakit hanggang ngayon wala pa ako sa aking pagbabantay sa balitang ito, partner, wala pang statement yung coach. Yung coach mismo, wala pa, wala pang statement mismo yung coach ng Ateneo. Yung pamunuan ba ng Ateneo ay mayroon ng official statement doon? Humarap na ba sila sa isang press conference to explain? Wala pa rin. Meron na ba? Parang wala pa tayong namomonitor. So wala pang isang statement ang Ateneo, wala pa ring statement yung coach. Kanya yung ina ng bata ay naghahanap ng kasagutan. Kasi may mga pasang sinasabi. Oo. So, ang sabi, meron ng press con. Bakit may pasa? Pasa. Ang nag-press con ay yung Philippine pamilya. Sports Commission and the family. Sige, Noche Kakasa nung latest. Later sa mga reports, Andiyan partner. Andiyan na ba si Noche? Wala pa. Sige, tawagan mo nga tawagan mo na si Atty. Torion kung po pwede na kamo siya. Makakuha lang ng impormasyon. Kasi kung tinanggap na ba niya at siya na ba ang magiging opisyal na abogado ng pamilya ni Baterbonia. Kami po ay nakikiramay, lubusang nalulungkot. Kita ko yung litrato kasi nung bahay nung bata at saka yung pamilya niya, marami sila magkakapatid, partner Nabanggit ko nga kanina. Ito MVP pala ito, partner, ng palarong pambansa. At ito ay player ng Ateneo de Davao. Kaya talagang mahusay na basketball. Alam mo, yan ang maganda ngayon sa sa mga batang ng henerasyon ngayon. Nakikita ko sa mga ligang labas kung tawagin, ang pagkakagaling ng mga batang magbasketball ngayon. Siguro na-inspire doon sa napapanood lalo sa social media. Para bang napaka-daring yung mga bata ngayon maglaro ng basketball. Pero kasi hindi takot masaktan. Hindi nga lang sa social media. Ang Pilipinas ay isang bansa na mahal ang basketball. Oo, kumbaga ito yung national sport natin, ika nga. Pati boxing, sabihin na sama na natin 'yon, 'di ba? Tsaka ano pa ba? Meron pang isa. Ang favorite ko kasi siksik bato Hindi. Alam mo, billiards. Alam mo, billiards nakapaglaro ka naman ng siksik bato? Ano yun? Hindi ko alam yun. Pang ano lang yun.
Baka magulat ka pagka isinali ka namin sa siksik bato, partner. Olympic game ba yan? Olympic game. Wow! Siksik bato. Ganong, sa mga nakikinig sa ating mga Batanggenyo. Siksik bato. Ibang bato yung naiisip ko. Si Senator Bato, naiisip ko. Yun. Yung mga bata ngayon, i-develop nyo yan. At mag-iingat lang kayo na hindi kayo ma-injured. Kasi talagang ang galawan ng mga basketball player ngayon, talagang ginagaya, partner, talaga yung mga NBA player. Hindi mo parang, ang gagaling, alam mo yung, ang liliksi, alam mo yung mga spin shots nila. Yung generation kasi na, sabihin na natin yung mga legends, sila Jaworski. Hindi pa usong diba? Nung panahon nila, wala pa yung Euros. Yun yung balyahan. Sabihin na natin, pero yun yung balyahan talaga eh. Ngayon mas creative, mas daring, mas physical. Tapos, talaga? Akala ko mas careful yung mga, lalo ng mga NBA players kasi baka natatakot sila na mawala sa kanila yung endorsements nila pagka... Pero mas physical in the sense na hindi sila natatakot nga na ma-injure? Basta ma-showcase lang nila yung kanilang galing. Okay. Kasi alam mo na, may mga bago na ngayon, mga Euro steps, mga gano'n ba? Hindi ako updated dyan Nako, sarap manood ng Pero para sa akin talaga, yung generation nga nila Jawo, yan sila. Sila talaga yung nagsimula niyan. Yung mga legends na yan, di ba? Ito nga mga tech natin, magagaling din mag-basketball ang mga nakapanood ka na ba ng laro ng mga yan? Hindi pa. Yung shoot muna bago dribble. Naku, napaka-uhusya na. Ay, bakit may ganon? May background music na ganon. Yan ang gusto nilang tunog pag nagbabasketball sila. Okay. Yan ang favorite nilang tinutugtog bago sila mag-basketball. Anyway, 6:06. Balance. Tawagan mo na nga si Noche. Alamin natin ang latest sa press con dyan sa PSC. Samantala, pamahalaan patuloy na sinisikap ang full restoration ng supply ng kuryente sa mga nalindol. Let Narciso, Naibalik na ang 85% ng supply ng kuryente sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Sa kanyang pagbisita sa General Santos City, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may ilang lugar pa rin hindi naaabot ng mga power crew dahil sa mga sirang kalsada at landslide na dulot ng lindol. May dalawa rin anyang planta na hindi pa naibabalik sa operasyon dahil hindi pa makapasok ang mga engineer at kagamitan sa mga apektadong lugar. Sa kabila nito, sinabi ng Pangulo na nagpapatuloy ang pagkukumpuni sa mga napinsalang pasilidad para tuluyang maibalik ang normal na supply ng kuryente. Tiniyak rin ni Pangulong Marcos na patuloy na naihahatid ang mga pagkain, gamot at iba pang pangailangan sa mga komunidad na hindi pa madaanan ng sasakyan sa pamagitan ng helicopter, kabilang ang ilang lugar sa Glan, Sarangani. Binanggit rin ito na naibalik na ang linya ng komunikasyon. Ang inaayos pa niya sa ngayon ay ang supply ng tubig. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Samantala, ready na ba si Noche? Ayan, PSC, tutulong sa pamilya ng dalawang nasawing basketballista. RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan, Noche. Miss Kay, nakahandang tumulong ang Philippine Sports Commission o PSC sa pamilya ng dalawang nasawing basketballista ng Ateneo de Manila University. Ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio, 250,000 sa pamilya ni Rene Baterbonia at 250,000 din kay Divine Adili. Pakinggan natin si PSC Chairman. And nag-usap po kami ngayon na ang ibibigay po ng Philippine Sports Commission in partnership with all the government sectors present here today ay 250,000 pesos para sa pamilya ni Rene at 250,000 pesos para sa pamilya ng Divine. Yan po ang tulong ng gobyerno para lang po ma-address natin yung pangangailangan ng mga pamilya na nasawi. Maraming salamat po. Ayon kay Gregorio, ayon din nilang pangunahan ang sinasagawang investigasyon
naghihintay pa sila ng official report sa pagkamatay ng dalawa bago sila magbigay ng nararapat. Nagbigay rin ang komisyon ng psychosocial support at iba pang video sa mga kasamaan sa kupunan at pamilya ni Rene at Divine, sabay ng patuloy na pagsikap ng PNP, DILG at NBI na magtatag ng isang malinaw na tumpak at komprehensibong report ng nangyari na hindi na mauulit sa mga atleta. Sa panig naman ng UAAP, may kakayang silang magsuspende. Pero sa ngayon, hinintay pa rin nila ang official report at sa ngayon, wala pa silang nakikitang sanksyon para sa nasabing paaralan. Ang suspend of Pikakas DCRS, una sa Pilipinas. Thank you, Roche. Samantala, yung resort daw hong tinuluyan ng grupo ng nasawing mga basketball player dyan sa Aurora, yung resort, pansamantalang isinara. Grace Ansano, Grace. Yes, inunahan na nga itong management ng resort na tinirhan nitong mga atleta mula sa Ateneo de Manila University ang posible na pagpapasara sa pamamagitan ng LGU. Ito ang pinahayag ni Francisco Subia na siyang nag-manage na at isa sa mga owner ng naturang resort. Ayon kay Subia, gusto nila na makatulong sa isinasagawang investigasyon. Kaya isa-isa na niyang tinawagan ang mga guests dapat nila na nakapagpabuking. Narito ang naging pahayag ni Ginoong Francisco Subia. Inyong pasilidad. Kayo po, ano pong reaction niyo doon? Okay lang po sa amin. Inunahan na nga po namin sila na ma-close dahil inano po namin yung mga guest po namin ay amin na pong in-inform na may temporary closure po muna kami with para mag-comply sa ongoing investigation ng mga local governments, ng national government. Kaya kinancel po muna namin lahat ng mga bookings at ang message po namin sa kanila hintayin na lang po ang pagbubukas po namin ulit. Thank you, sir. Thank you po. Yan ang naging pahayag ng manager. Yes, Henry. Yung bang lugar na yan maalon? Yan ba'y tinatamaan ng matataas na pag-alon? Alam mo, Henry, sa pag-ikot namin kanina at sumama nga ako dito sa mga kinatawan mula sa LGU at kasama rin natin ang CIDG at gayon din ang PNP, pinuntahan namin yung lugar kung saan dito sa Barangay Lobot, Barangay Lipit at karatig pang mga barangay, yan yung stretch na binabawal ang sinuman na maligo. Pinakailangan kung pupunta ka dyan ay mayroong life jacket vest. So, yun yung mga paalala ng lokal na pamahalaan. At iyan sila ay halos natatagtad ng mga signages dyan sa shoreline na yan para nga paalala dahil sinasabi ng LGU na malakas ang current. Dahil nga malakas ang current niyang portion na yan. Alam mo, Henry, marami ng insidente ng mga pagkalunod sa lugar na yan. Kaya lesson learned sa LGU. Kaya naman, talagang ang mga barangay, kanilang pinaalalahanan din na bantayan, maglagay ng mga signages na paalala, warning sa sino man na hindi pwede na basta na lang pupunta dyan, maliligo dahil so yung with our respect sa pamilya at pag ito na may dahil lang sa kailangan nating matanturin yung kung saan nalunod kung saan nakita at namatay yung dalawa ay lugar kung saan pinagbabawal na pumunta at maglangoy. Exactly. Dahil ang kinakailangan, pag lulusong ka dyan, dapat daw ay nakasuot. Malalim yun. Ibig sabihin, hindi lang basta malalakas ang alon, kundi malalim ang tubig. Alam mo, may time na malalakas ang alon, may time na banayad, pero bigla malalim yung portion na yan. Mga ilang di pa lang, mag-iingat talaga, bigla na lang. May malalim na portion. Marami silang, ano bang kwento riyan? Maraming nagpuntahang magkakabarkada ng mga player doon sa lugar o team building sadya silang doon dinala sa lugar na yon? Anong kwento riyan?
Ang kanina lang natin nakausap nga at maswerte nga tayo, napaunlakan tayo na makapanayam si Mr. Francisco Zubia III. At kanyang sinabi na talagang iyang lugar na yan, sila man ay maingat din at bago pa man online booking, pinapaalalahanan na nila, pinapadalhan nila kung ano yung house rules. At talagang kinakailangan yung lahat ng guests nila ay nandun yung coordination, nandun yung paalala nila. So, yung incidenteng ito, yun nga, sa LGU, na makapanayam ko naman si Mayor Danilo Tolentino, kanyang sinabi na pag ganitong may team building at may mga water activities especially, kailangan coordinated sa kanila. Para sa ganun. Pero ang tanong ko lang din, Miss Grace, kung coordinated siya, noted, siguro may pinirmahan yan siguro, hindi, pero wala tayong impormasyon dyan, kasi under investigation pa. Meron din bang mga lifeguards dyan sa area? May mga taga-bantay ba para magsusuway na, itong area na to, pag ganitong oras, high tide na yan, may rip, dyan, or may current, may ganun po ba? Yes, Karen, alam mo, ang barangay, Riptide pala. Sila yung mismong umiikot. At talagang mismong si Mayor Danny Tolentino ang nagsabi sa atin na walang nakipag-coordinate sa kanila. Dahil kung merong nakipag-coordinate, ora mismo, sila magpapadala ng tao. MDR. Hindi, pero yung resort para iikot doon, bantay. Pero yung mismong resort dapat may sariling lifeguard yun di ba? Meron kanina, doon lumalabas sa ating pagtungo at sa interview rin ng mga kinatawan ng MDRMO, Tourism Office at maging ang CIDG, ang PNP, sinabi nila na meron. At base rin doon sa itong mga footages na nakita natin, ay unang nagresponde yung kanilang lifeguard. Hindi. Pero ganito, Grace. Kasi may karatula naman. Pero kung deliberately hindi sinunod yung karatula, meron ba mga security guard doon sa gilid o mga lifeguard doon na nagsabing, hanggang dito lang kayo ha, do not cross the line, bawal na dito, malulunod kayo sa lugar na ito. Meron bang nagsasaway at nagbabantay doon sa tabing dagat? Batay doon sa pahayag sa atin ni Mr. Zubia ay pinaalalahanan na niya yung coach na bawal talaga. Hindi niya ine-expect na gano'n ang mangyayari, na may activity sa gilid, na maglalakad hanggang bewang doon. So talagang nung mangyari yon, hindi yun decision lang na magkakabarkada na maglangoy. Talagang part ng kanilang activity yon, kanya naroroon sila. Iyon ang sinabi sa atin ni Mr. Zubia, management ng Naturang Resort. So ibig sabihin, partner, hindi yung nagkayayaan lang. Halika, doon muna tayo. Let's have a minute of fun, yung fun. Kumbaga parang parte siya nung water activity and training. Scheduled activity and training. Or whatever, kung ito man ay sinasabi nga na anong oras nga yan, Grace? Anong oras na mangyari? Na mangyari yan ay 2:00 pasado. So ibig sabihin hindi yan yung tipong nakainom na at kasi maaga pa no? Kasi kung mga 10:00 ng gabi yan, baka nakadalawang bote na at naglublob. Ay, kaso nga, ang sabi naman nitong manager, wala raw silang mga ganon. Wala rin. Sige. Kasi talagang team building and may training na nakita sila na ginagawa nga. Alright. Sige, Grace, thanks for that. Okay. Actually, Henry, pangalawang araw pa lang yon. Dumating kasi sila Sunday ng hapon, the following day, Monday, dun yung start ng kanilang team. Kaya nga, napaka-importante sana na magbigay na ng official statement yung coach and management of Ateneo para malaman natin ng kwentas klaras kung ano ba talaga ang nangyari. Hanggang ngayon kasi wala pa yun ang sabi nga ng CIDG team na nagpunta rito, mahalaga na makuha natin yung panig sa eskwelahan building group na yun.
Alright, salamat Grace. Thank you. Okay, Henry. Karen, yan ang ating follow-up report. Ito, si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you Grace. Babalik kami. Partner, commercial lang. Sabi muna ng tech natin, mag-commercial daw muna tayo. 19 after 6 o'clock, I'm Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. This time check is brought to you by ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with the White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Jiggy Manikad po, bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tips kung paano malunasan ng sunburn. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Healthline, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng sunburn, kung saan nariyan ang mararamdamang pagkahapdi sa balat, pangangati, at pagbabalat. Kaya naman, pinapayuhan ang paliligo ng malamig na tubig. Makatutulong din ang baking soda. Maglagay lamang ng 4 na kutsara nito sa 4 na basong tubig at saka ibabad dito ang isang towel at ilapat sa balat. Hindi rin syempre mawawala ang aloe vera. Pwede mo itong ipahid directly sa iyong skin. At last step, magsuot na maluluwag na damit at uminom ng maraming tubig para bumilis ang paghilom ng sunburn. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Amoy nakaka-joyful. The first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Ang pangalawang Pangulo po ay bumisita na sa mga biktima po ng lindol sa Malapatan, Sarangani at General Santos City. Si Vice President Sara po ay bumisita na kanina sa mga biktima ng lindol sa Malapatan, Sarangani at General Santos City. Sa gitna po ng pagdadalamhati ayon sa OBP, sa gitna ng pagdadalamhati at pagbangon matapos ang malakas na lindol na tumama sa Mindanao, partikular sa Davao Occidental, ay personal na dumala po si Vice President Sara Duterte upang ipaabot ang kanyang pakikiramay sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Personal din pong tinungo ng Vice President ang mga biktima ng malakas na lindol na nakakonfine sa mga hospital at kinumusta ang kanilang kalagayan. Nag-alay rin ng panalangin si BP Sara para sa mabilis na paggaling ng mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Right? Samantala, partner, si Val Gonzales. Balikan natin ang mga reports. Abandonado at delikadong pasilidad ng Prime Water sa San Jose del Monte City, Bulacan na diskubre ng LGU. RH5 Val Gonzales, ibalita mo yan, Val. Karumal-dumal at hindi umano isang simpleng pagkukulang lamang ng Prime Water ang nadiskubre sa iniwang pasilidad ng inirereklamong water concessionaire sa San Jose del Monte City, Bulacan. Ito, Karen at Henry, ang inihayag ni City Administrator Attorney Rizal de Mendoza kasunod ng isinagawang inspeksyon sa inabandonang pasilidad ngayong araw. Ngayon lamang napasok ng pamalang lungsod ng San Jose del Monte ang pasilidad at hindi nagawang masureng kondisyon ng Prime Water pa ang namamahala dito. Sa aming pag-aaral at inspection, napabayaan nila yung mga facilities na ito. Imagine mo, there are 37 pumping stations. 10 lang ang umaandar. Kabilang din sa mga nadiskubre ang isang delikadong pumping station na may kinakalawang na water tank. Maaari nila itong magdulot ng panganib sa kalusugan pero nakapagtatakang pinatakbo pa rin ito ng Prime Water. Sabi ni Atty. Mendoza, ngayong LGU na ang pansamantalang namamahala katuwang ang Metro Pacific ay tinitiyak na ang development ng pasilidad alinsunod sa tungkuling protektahan ng publiko at maibalik ang maasahang serbisyo ng tubig sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balansyado! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! At pag narinig nyo na ang ganyang selbato ng kring-kring, ibig sabihin, mamimigay na kami ni partner ng limpak male-maletang salapi. Ay, baka mag-expect sila. 500 pesos in GCash po. Ayan. Thank you, Val Gonzales, sa report mo. Samantala, partner, sino bang ating winner? Puntahan natin ang Nueva Vizcaya. Naroon si Sir Jonathan Cristobal. Sir Jonathan, good evening po. Sir Jonathan Cristobal. Hello, sir. Magandang hapon po, Boss Idol Henry. Ayun, si Karen. Ha? Hello, sir. O kayo na lang ni Sir Henry mag-usap. Idol din po. Idol. Salamat po. Matampuhin ako ngayon eh. Sorry. Hindi, joke lang po. Hindi. Ito po, Sir John. Maganda. Salamat po. Buti ang galing ng pagbawi ni Sir Jonathan.
Parang barik na ho kayo. Parang nakatagay ka na, parang Jonathan Dahan-dahan lang sir maaga pa. Stroke kasi ito, stroke. Pag na-stroke, kurang pa sa bahay. Sige na nga, ibigay na natin yung 500 pero sagutin mo muna Sir Jonathan ang katanungan. Ano po ang istasyon ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas at number 1 sa mga taga Nueva Vizcaya? Sir Jonathan? Ay, siyempre po, hindi region to po, region to. Wow, taroy. Thank you po. Region to. Yes. Yes. Hanggang ngayong araw po. Ayan na, papadala na ni Josh ang 500. Congratulations po. May picture pa sila ni Don. Oo nga. Smile. Gano'n sila. Sir Jonathan, salamat po. Salamat, Sir Jonathan. Ingat kayo dyan sa Nueva Vizcaya. Parang happy hour na. Parang nakikita ko na yung video okay partner. Oo nga Nakaset up na. Yung pulutan ano na lang, isang kulo na lang. ready na. Ano ba ngayon? Miyerkules pa lang. Nakaingit naman si Sir Jonathan. Midweek na Midweek na ba yan? Pwede na yan. Okay, sige. Sumayin nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi po nating isipin kung nais nating umasenso sa buhay, magdasal, manalangin at manampalataya sa may kapal. Huwag gagawa ng masama sa kapwa, magkus ay gumawa lagi ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Si Attorney Cam ang inyong makakasama maya-maya. At syempre ang kanyang partner, meron po siyang makakasama si Thea Pecho Corpus. Ang kanilang pag-uusapan, kailan pwede magpalit ng pangalan? Ha? Anong gusto mong ipalit sa pangalan mo, Henry? Ako? Handsome. Ikaw naman papayag ba ang tatay at nanay mo niyan? Matagal na nga nilang gustong palitan Sige. Ikaw, anong gusto mo? Ay, kung handsome ako ay beautiful naman. Gorgeous. Pwede rin. Pwede na. Pwede rin si Jactive. Si Jactive. Si Jactive. Mamala nga itong ating ito. Sige na, magpaalam na tayo. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Miss Karen Oyo. Bye! Balansyado. Ang oras na yan ay... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! Easy